Do your eyes trick you already? Well, that's just the start. Hindi lang mata ang kaya nating dayain at yan ang alamin natin. We are psych students. Our lesson will be roasting your perception. Good day, Regals! Ngayon, pag-uusapan natin ang perception at illusion. But before we dive into our lesson, let us introduce first ang iba't ibang types of illusions. Iba't iba? Hindi pa siya puro mga features lang? Hindi no, malalaman natin yan maya-maya lamang. Pero ang interesting ng illusions, no? Kasi makikita natin kung paano ini-interpret ng brain ang sensory information. Minsan tama, minsan naman nalilito. Tama yan! Kaya simulan na natin sa types of illusion. May 5 major types ng illusions. Una, visual illusions na nagtitrick ng eyes natin. Pangalawa, auditory illusions na nagtitrick naman ng pandinig natin. Pangatlo, tactile o somatosensory illusions na kaya din i-trick ang sense of touch at temperature. Pang-apat, cognitive illusions para i-trick naman ang thinking or memory. Pang-5, temporal illusions to distort our perception of time. Kaya makikita natin na pwedeng malito ang brain sa sight, sound, touch, thought, o kahit sa time. At kung alam natin ng types, mas maiintindihan natin kung anong sense ang naapektuhan ng illusion. Pero bago natin i-trick ang mga senses natin, mahalagang maintindihan ang core perception concept. Perception is not just sensing. Ito yung paraan kung paano ina-interpret ng brain natin ang info mula sa senses. For example, naghahanda ng pagkain yung nanay para sa baby niya. Bago niya ipakain sa baby niya, susubukan niya muna ito para matingnan kung sakto na ba yung init or lamig ng pagkain para hindi mapaso yung baby niya. In this case, tactile perception is used to know the temperature of the food. Recent studies suggest na may tinatawag tayo na core knowledge, like understanding physics, numbers, space, which are processed almost like perception. Hindi lang abstract thinking, ibig sabihin ang utak natin ay may automatic na paraan para maintindihan ang mundong nakapaligid sa atin bago pa man tayo mag-aral o mag-isip consciously. So para may sixth sense tayo, pero hindi para makita ang ghost, kundi para malaman kung mainit ang kape? Oo, ganun na nga. Kaya simulan na natin ang illusions. Ano ang nakikita nyo? Straight line ba siya or slanted? Ito ang coffee wall illusion at ang type ng illusion na ito ay visual illusion. Ito ang offset na black at white tiles. Tapos yung gray mortar lines na pinapakita sa brain natin na parang tapering. And horizontal lines, in short, straight line lang yan. Hindi nga lang align yung mga black and white lines. This illusion shows us how our brain processes visual information kahit mali yung perception niya. Sa madaling salita, minsan naniniwala tayo sa mata natin. Example, kapag naglalakad ka sa cafe, all hallway na may tile patterns, pakiramdam mo parang nagbabago ang lines kahit straight lang sila. Kasi ginagamit din ito sa art and design at architecture. Ah, ganun pala yun. Pati ako naloko dun ah. Vex, may headset ka ba or earphones? Dali! Ano meron? Vex, narinig mo ba yun? Saan mo siya naririnig? Sa kanan ba? O sa kaliwa? Pakinggan ulit natin. That is octave illusion. Siguro pansin nyo na ang type of illusion na ito ay auditory illusion. May 2 tones ang 2:1 ratio frequency. This is called dichotic listening kasi mabilis siyang nagpapalit-palit sa stereos ng headphones mo. Kumbaga, sa isang tenga ay may high tone at sa isa naman ay may low tone na mabilis na nagpapalit-palit sa earphones na naririnig ng ating tenga. The octave illusion is a useful tool for investigation of the contribution of specialist training to auditory perception. Ipinapakita nito kung paano nag-interpret ang brain ng auditory info. At kahit may training tayo sa mga music, ay nalilito pa rin tayo paminsan-minsan. Example, kapag naglalakad ka sa mall at may background music, minsan naririnig mo parang iba ang melody o beat kesa sa actual. Brain is trying to make sense of the sounds.
Pero may iba ako, Rochelle. Paano naman pag sa temperature ang pinag-uusapan? Meron ba nun? Meron! At ngayon, pag-uusapan natin ang tactile illusion, which will be the thermal feel. Parang sa octave illusion lang to, pero ang kaibahan nito ay kapag nag-alternate yung warm and cold sensation natin sa skin. Ang brain natin ine-interpret bilang painful, heat, kahit walang harm. This reveals how the nervous system processes and combines temperature signals, showing that perception does not always match physical reality. Researchers also use this illusion to better understand how chronic pain develops. Pinapakita na minsan, pain ay perception lang, hindi actual injury. Baka interpretation lang yan ng brain mo based on mixed sensory input. For example, when touching a surface made of alternating warm and cool metal bars, a person might experience a burning sensation despite the temperatures being harmless. A middler versions of this sensory mix-up can occur when stepping out of a hot shower onto a cold bathroom floor. Based talaga siya sa input ng senses natin, no? Paano kaya pag nag-focus tayo sa memory and attention? Siguro mas magiging attentive tayo sa mga bagay-bagay. Para mas maintindihan natin, isunod natin yung cognitive illusion. At yung example nun is yung frequency illusion o yung Baader-Meinhof phenomenon. Kapag may natutunan ka na bagong bagay, biglang makikita mo na siya kahit saan. Ito ay selective attention at confirmation bias. Pinapakita nito yung kung paano pinaprioritize ng brain natin o yung utak natin ang info na familiar o relevant sa atin. Kaya minsan, feeling mo maraming red cars sa daan kahit same lang sila. Example, bumili ka ng bagong gadget, tapos parang lahat ng kakilala mo na may ganon din. Kahit dati meron na din sila nun, at ngayon mo lang napansin. Parang ang tagal-tagal na natin nagsasalta dito, no? Pero para kakasibula lang din natin. Kaya nga type din kaya to ng illusion? Oo, type din yan ng illusion at ang tawag dyan ay temporal illusion. Isa sa example ay ang Oldwell effect. Ito ay kapag may rare or unusual stimulus sa regular na repetitive stimuli. Feeling mo mas matagal ito kaysa sa actual. This illusion shows that our perception of time is influenced by attention and novelty. Unusual or emotionally significant events feel longer because the brain allocates more processing resources to them. Example, kapag nanonood ka ng slideshow at yung isang slide ay may bright color o kaya kakaibang image, mas mafe-feel mo na parang matagal siyang pinakita kaysa sa ibang slides. Ang interesting ng mga illusions, no? Akalain mo yun, may iba't ibang klase pala ng illusion. Kaya nga nasanay kasi tayo sa mga visual illusions o kaya picture-picture lang. The human brain is a very powerful organ. Pero, hindi ito perpekto. At may mga times na mali ang perception ng ating brain sa mga bagay sa paligid natin. Ito ang dahilan ng mga illusions na nabanggit namin. Mapa-visual illusion man ito, auditory, tactile, cognitive, o temporal. Pero kahit ganun, it's fun knowing that perception isn't just sensing. It's interpreting. Minsan tama, minsan naluloko tayo, at minsan, ang utak natin ay may sense of humor. Illusion teach us paano ino-organize ng brain ang information at nakaka-influence sa science, art, at daily life. Next time you see, hear, or feel something weird, remember, brain interpretation yan. At minsan, nag-i-enjoy lang siya sa joke niya. Keep observing and questioning kung ano talaga ang reality.